Ito ang tanong na iniiwasan ng mga dilawan. Ito ang tanong na iniiwasan ng mga pinklawan. Ito, nakita ko lang tong interview na to at legit po ito. Hindi nyo maloloko kasi ito yung mga liderato ng pinklawan. Marami na pong nagagalit sa mga tao nila kasi wala silang paninindigan. Pakinggan nyo po ito. To the DDH, no? O DDH yung diehard Duterte haters. O, kung may DDS, ito DDH, diehard Duterte haters. O, ano masasabi? Unang-una, sino ba nagpapatay kay Ninoy Aquino? Yon, doon pa lang mga brad. Yung tanong pa lang na yon. I mean, hindi ka Pilipino kung hindi mo alam yan. Kahit pulahan ka, alam mo kung sino. Kahit pinklawan ka, alam nyo lalo kung sinong nagpapatay kay Ninoy. Hindi nyo maitatanggi yan. Alam ni Bam Aquino yan. Alam ng mga Aquino yan. Sinong nagpapatay kay Ninoy. Huwag na tayo magbulahan. Mahilig po yun. Gumawa ng illegal sa airport. Style po talaga nila yan. Diyan talaga sila gagalaw sa airport. Ay kayo, tanungin ko. Lagay nyo dyan, DDS ako. Tingin ko ang pumatay kay Ninoy ay si ganyan. Lagay nyo sa comment section. Pinklawan ako. Ang tingin ko ang pumatay kay Ninoy Aquino si ganito. Yan. Lagay nyo dyan sa comment section. O kaya, pulahan ako. At ang pumatay kay Ninoy Aquino ay si ano. Baka si Duterte na naman ang pumatay. Ha? Ang kabobo nyo nang talaga pag si Duterte pa rin ang pumatay. Isipin nyo nga yun. Isipin nga niya. Kasi kaya ako napasok sa politika dahil nakilala ko si Ninoy Aquino doon sa Boston. No? Nung pabalik na ako ng Pilipinas, sinabi sa akin ni Ninoy na, oy, tumulong ka na lang sa ano, to. I mean, na-conscientize ako ni Ninoy at sabi niya, tumulong ka. At inassign ako kay Doy Laurel na eventually nga, after a year, naging ninong ko pa sa kasal. No? Kaya ako napapasok sa politika. No? Simple question. Pangalawa, no? Pangalawang tanong din sa mga DDH, kaya nyo bang sikmurain yung mga nangyayaring kahirapan ng ating mga kababayan? Trillanes, bago ka umihi sa pantalon mo, bago ka maduwag at demanda ka, hindi mo kayang harapin yung 18 Marines dahil alam mong nandoon, hindi ka pumasok. Trillanes, kaya mo bang sikmurain ang nangyayari ngayon? Don't tell me, kasalanan na naman ni PRRD yan. Hindi kaya nyo sikmurain yung nangyayari ngayon? Yung nakawan ngayon? Yung mga vloggers na sumusuporta kay Trillanes? Kaya nyo sikmurain ang ginagawa ng pamahalaan ngayon sa pagnanakaw? Asan ang karakter nyo? Huwag na natin pag-usapan kung ano tayong kulay tayo eh. Yung karakter nyo na lang. Kaya nyong masikmura na tinatarantado tayo ng mga yan? O isa ka sa tumatarantado sa taong bayan? No? May kasalanan ba nito si Inday Sara? Kasalanan ba ni Inday Sara na tumataas ang lahat ng presyo ng bilihin? No? Sino may kasalanan niya? Kasalanan ni PRRD. Kasalanan ni Bato. Kasalanan ni Basti. Sino pa baka kasalanan na rin ni Kitty. Ewan ko. Hindi ba ang responsable sa pamamahala ng bansa ay si Presidente Bongbong Marcos? Tapos papayag kayo, makikiapid kayo sa kanila, no? Dahil lamang ayaw ninyo sa mga Duterte? O hindi lang ayaw, dahil hate ninyo ang mga Duterte? Hindi ba tayo mga Kristiyano tayo at miski naman mga Muslim na kapatid natin? Simple lang eh. Dahil ayaw nyo sa Duterte, sisikmurain ninyo ang nakawan ng gobyernong ito. Anong karakter meron kayo mga brad? Yung nagpapatay kay Aquino, katangian talaga nila magpa-eliminate ng leader. Katangian nila pagkaaway sa politika at hindi nila kayang talunin, i-eliminate nila. Sino yan? Sino ang ganyang politiko? Sinong ganyang apelyido? Anong apelyido na ganyan ang galawan? Patatanggal, papapatay ang kalaban sa politika. Anong apelyido yan? Sige nga, habang pinapanood po natin ito. Korte Suprema, abogado ako, pero nakakahiya sa buong mundo kung dito natin tinatry yung kaso. Correct. Nakakahiya talaga. Has already resigned himself. That is his faith. He had mentioned that before, and even before he left office. Sabi niya, dahil sa ginawa ko para sa bayan at sa tao, sa Pilipino, baka makukulong ako. Yun na, tinanggap ka na. And while he is there, he already had mentioned it in the way that baka dito ako mamamatay. So, para kanino pa yung kaso? I'm not trying to demean the alleged victims. Okay? I'm not trying to demean them. Because I myself is a lawyer and I have defended cases in court.
for the and even prosecuted cases in court. I understand. But we're talking about the former president. And I've always taken the position that kung merong mang kaso, as in fact, these cases that are brought here, allegedly in the thousands, but they can only come up with 49 incidents involving allegedly 78 victims, okay? Bring them before the Philippine court. Yun. Simple, di ba? Ang ganda nung sinabi niya. Ang laman nun. At alam kong naiintindihan ng korte yan. Ayaw kong magsalita ng masama sa korte dahil abogado ko. Pero nakakahiya sa buong mundo na dito nililitis ang dating Pangulo na meron tayo namang ustisya sa Pilipinas. Ako I don't know how will you interpret it. Pero kung ako, isa sa judge o isa sa mga justices ng Supreme Court, mahihiya ako sa nangyayari ngayon. Mahihiya ako. Pambihira. Justice ako dito tapos doon nililitis ang dating Pangulo. Nakakahiya po yun. But simply, that is to eliminate an enemy. Style po ng politiko ng apelyido na yan is to eliminate enemies. Political enemies that they cannot fight against in an equal battle. Yung patas na laban, hindi nila kayang labanan, i-eliminate. Trabahong duwag. Kasi simple, ang kaso daw, 80 raw ang napatay. 80 napatay. Dadalin mo sa ICC. Pwede namang litisin sa Pilipinas. Mga brad, huwag tayong maglokohan. Yung sinusuportahan ng ibang mga politiko sa atin na NPA, mas marami pang napatay. Yung mga party list na sinusuportahan ng NPA, mas maraming napatay. Times 10. Kung ang binibintang lang nila kay PRRD, ganyang may napatay. Hindi ko sinasabing totoo. Pero kung sakaling 80 nga, baka times 10, baka times 100, o times 1,000 pa napatay ng mga lintik na NPA na yan. Tapos dyan, yung ibang NPA nakakalat sa bundok. Yung iba nga may posisyon pa. Yung iba nga di umano nasa gobyerno pa. Diba? Hinahabol ba ni Bongbong Marcos? Hinahabol ba ng administrasyon ni Bongbong Marcos pinadala sa ICC? Simple lang naman Hindi naman natin tinatakbuhan ng batas. Dilitisin sa Pilipinas. Dahil yun ang nasa batas Ito ang tanong na iniiwasan ng mga dilawan. Ito ang tanong na iniiwasan ng mga pinklawan. Ito, nakita ko lang tong interview na to at legit po ito. Hindi nyo maloloko kasi ito yung mga liderato ng pinklawan. Marami na pong nagagalit sa mga tao nila kasi wala silang paninindigan. Pakinggan nyo po ito. To the DDH, no? O DDH yung diehard Duterte haters. Kung may DDS, ito DDH, diehard Duterte haters. Ano masasabi? Unang-una, sino ba nagpapatay kay Ninoy Aquino? Yon, doon pa lang mga brad. Yung tanong pa lang na yon. I mean, hindi ka Pilipino kung hindi mo alam yan. Kahit pulahan ka, alam mo kung sino. Kahit pinklawan ka, alam nyo lalo kung sinong nagpapatay kay Ninoy. Hindi nyo maitatanggi yan. Alam ni Bam Aquino yan. Alam ng mga Aquino yan. Sinong nagpapatay kay Ninoy. Huwag na tayo magbulahan. Mahilig po yun. Gumawa ng illegal sa airport. Style po talaga nila yan. Diyan talaga sila gagalaw sa airport. Ay kayo, tanungin ko. Lagay nyo dyan, DDS ako. Tingin ko ang pumatay kay Ninoy ay si ganyan. Lagay nyo sa comment section. Pinklawan ako. Ang tingin ko ang pumatay kay Ninoy Aquino si ganito. Yan. Lagay nyo dyan sa comment section. O kaya, pulahan ako. At ang pumatay kay Ninoy Aquino ay si ano. Baka si Duterte na naman ang pumatay. Ang kabobo nyo nang talaga pag si Duterte pa rin ang pumatay. Isipin nyo nga yun. Isipin nga niya. Kasi kaya ako napasok sa politika dahil nakilala ko si Ninoy Aquino doon sa Boston. No? Nung pabalik na ako ng Pilipinas, sinabi sa akin ni Ninoy na, oy, tumulong ka na lang sa na-conscientize ako ni Ninoy at sabi niya, tumulong ka. At inassign ako kay Doy Laurel na eventually nga, after a year, naging ninong ko pa sa kasal. No? Kaya ako napapasok sa politika. No? Simple question. Pangalawa, no? Pangalawang tanong din sa mga DDH, kaya nyo bang sikmurain yung mga nangyayaring kahirapan ng ating mga kababayan? Trillanes, bago ka umihi sa pantalon mo, bago ka maduwag at demanda ka, hindi mo kayang harapin yung 18 Marines dahil alam mong nandoon, hindi ka pumasok. Trillanes, kaya mo bang sikmurain ang nangyayari ngayon? Don't tell me, kasalanan na naman ni PRRD yan. Hindi kaya nyo sikmurain yung nangyayari ngayon? Yung nakawan ngayon? Yung mga vloggers na sumusuporta kay Trillanes?
Kaya niyong sikmurain ang ginagawa ng pamahalaan ngayon sa pagnanakaw? Asan ang karakter niyo? Huwag na natin pag-usapan kung ano tayong kulay tayo eh. Yung karakter niyo na lang. Kaya niyong masikmura na tinatarantado tayo ng mga yan? O isa ka sa tumatarantado sa taong bayan? No? May kasalanan ba nito si Inday Sara? Kasalanan ba ni Inday Sara na tumataas ang lahat ng presyo ng bilihin? No? Sino may kasalanan niya? Kasalanan ni PRRD, kasalanan ni Bato, kasalanan ni Basti, sino pa baka kasalanan na rin ni Kitty. Ewan ko. Hindi ba ang dapat ang responsable sa pamamahala ng bansa ay si Presidente Bongbong Marcos? Tapos papayag kayo, makikiapid kayo sa kanila, no? Dahil lamang ayaw ninyo sa mga Duterte? O hindi lang ayaw, dahil hate ninyo ang mga Duterte? Hindi ba tayo mga Kristiyano tayo at miski naman mga Muslim na kapatid natin? Simple lang eh. Dahil ayaw nyo sa Duterte, sisikmurain ninyo ang nakawan ng gobyernong ito. Anong karakter meron kayo mga brad? Yung nagpapatay kay Aquino, katangian talaga nila magpa-eliminate ng leader. Katangian nila pagkaaway sa politika at hindi nila kayang talunin, i-eliminate nila. Sino yan? Sino ang ganyang politiko? Sinong ganyang apelyido? Anong apelyido na ganyan ang galawan? Patatanggal, papapatay ang kalaban sa politika. Anong apelyido yan? Sige nga, habang pinapanood po natin ito. Korte Suprema, abogado ako, pero nakakahiya sa buong mundo kung dito natin tinatry yung kaso. Nakakahiya talaga. Has already resigned himself. That is his faith. He had mentioned that before, and even before he left office. Sabi niya, dahil sa ginawa ko para sa bayan at sa tao, sa Pilipino, baka makukulong ako. Yun na, tinanggap ka na. And while he is there, he already had mentioned it in the way that baka dito ako mamamatay. So, para kanino pa yung kaso? I'm not trying to demean the alleged victims. Okay? I'm not trying to demean that. Because I myself is a lawyer and I have defended cases in court. For the and even prosecuted cases in court. I understand. But we're talking about the former president. And I've always taken the position that kung merong mang kaso, as in fact, these cases that are brought here, allegedly in the thousands, but they can only come up with 49 incidents involving allegedly 78 victims, okay? Bring them before the Philippine court. Yun. Simple, di ba? Ang ganda nung sinabi niya. Ang laman nun. At alam kong naiintindihan ng korte yan. Ayaw kong magsalita ng masama sa korte dahil abogado ko. Pero nakakahiya sa buong mundo na dito nililitis ang dating Pangulo na meron tayo namang justisya sa Pilipinas. Ako I don't know how will you interpret it. Pero kung ako, isa sa judge o isa sa mga justices ng Supreme Court, mahihiya ako sa nangyayari ngayon. Mahihiya ako. Pambihira. Justice ako dito tapos doon nililitis ang dating Pangulo. Nakakahiya po yun. But simply, that is to eliminate an enemy. Style po ng politiko ng apelyido na yan is to eliminate enemies. Political enemies that they cannot fight against in an equal battle. Yung patas na laban, hindi nila kayang labanan, i-eliminate. Trabahong duwag. Kasi simple ang kaso daw, 80 raw ang napatay. 80 napatay. Dadalin mo sa ICC. Pwede namang litisin sa Pilipinas. Mga brad, huwag tayong maglokohan. Yung sinusuportahan ng ibang mga politiko sa atin na NPA, mas marami pang napatay. Yung mga party list na sinusuportahan ng NPA, mas maraming napatay. Times 10. Kung ang binibintang lang nila kay PRRD, ganyang may napatay. Hindi ko sinasabing totoo. Pero kung sakaling 80 nga, baka times 10, baka times 100, o times 1,000 pa napatay ng mga lintik na NPA na yan. Tapos dyan, yung ibang NPA nakakalat sa bundok. Yung iba nga may posisyon pa. Yung iba nga di umano nasa gobyerno pa. Diba? Hinahabol ba ni Bongbong Marcos? Hinahabol ba ng administrasyon ni Bongbong Marcos pinadala sa ICC? Simple lang naman Hindi naman natin tinatakbuhan ng batas. Dilitisin sa Pilipinas dahil yun ang nasa batas